Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Good news po ang pag-usapan natin ngayon para kay Pangulong Duterte, yung laban niya kontra sa ICC. Nako, ang kanyang kaibigan na si President-elect Donald Trump gumalaw na para tulungan ang kanyang mga alyadong bansa o alyadong leaders, mga kaibigan niya, specifically Israel, Russia, and of course, PRRD dahil magkaibigan sila eh. Okay, ito sa news ng GNS. I think it's an Israeli news media outlet ito. Trump administration plans crippling sanctions on ICC. Okay, basahin ko ha. President-elect Donald Trump plans to implement devastating sanctions against the International Criminal Court immediately after taking office. Sources close to the matter disclosed to Israel Hayom. Itong newspaper na binabasa ko, Israel Hayom. These executive orders could be unveiled as soon as January 21. So mag-inaugurate, take out si President Trump January 20. January 21, meron ng executive order sanctioning ICC. So anong klaseng sanction? The sanction package will target both individual ICC personnel, including judges and prosecutors, and the institution as a whole. Okay? So, grabe, no? Ang mga judges, prosecutor, may sanction. And then, yung ICC as a whole, may sanction. So, anong klaseng sanction? The administration intends to classify the ICC as an organization threatening U.S. interest. Kalaban ng US government ang ICC. Yan ang ilalagay sa executive order. Employing designation procedures similar to those used by the State Department for terrorist organizations globally. Parang makonsider na terrorist organization ang ICC nito. This designation will trigger severe restrictions on anyone involved with the court's operation. Kagaya itong CPP, NP, NDF dito sa Pilipinas, na-designate na terror organization. Kaya hirap na hirap sila sa pagkuha ng pundo kasi yung mga bank operations hindi pwedeng mag-transfer ng pera sa CPP, NP, NDF. Ganyan din itong ICC ngayon. I-declare ng US na kalaban. Nako, ang mga bangko ayaw nang makipag-cooperate sa ICC. Yun na, itong sinasabi ko, pasahin ko. Financial institutions worldwide will be required to terminate relationship with ICC personnel or face US sanctions themselves. Walang magawa ang mga bangko. Very powerful ang Amerika. Pag hindi ka sumunod dito, wala ka. Mirroring actions taken against sanctioned Israeli citizens by the outgoing administration, ICC staff will find themselves unable to perform routine banking operations or use credit cards. Kasi
sa itong Biden administration, nakikipag-cooperate sa ICC, na-isyuhan ng warrant of arrest si Prime Minister Benjamin Netanyahu at saka yung former Defense Minister. May warrant of arrest sila. So, pag upo ng Trump administration, itong sanctions na ito will force the ICC na i-withdraw or wala na, mabaliwala na yung warrant of arrest ng Israeli government leaders. The incoming administration's strategy extend beyond unilateral action at it plans to secure commitments from U.S. allies to reject cooperation with arrest warrants targeting Israeli officials. So, talagang grabe ang pag-protect ni President Trump sa Israel. Di ba nung unang term niya, nilipat niya ang capital ng Jerusalem, ng Israel from Tel Aviv to Jerusalem. Ganun eh. Talagang all-out support si President Trump sa Israel. So, yung sinasabi ko kanina, itong sanctions na ito, these measures aim to create conditions allowing the court to independently withdraw its arrest warrants against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant. Officials hope that during appeal proceedings, either Chief Prosecutor Karim Khan or judges will identify legal grounds to rescind these warrants. So, mababaliwala na. Grabe. So, ano ang epekto nito sa Pilipinas? Okay. Ito, mayroong magandang editorial na ginawa ni Optics Politics. Trump sanctions on ICC, a global game changer for the Philippines and the Duterte legacy. So, basahin ko lang itong analysis ni Optic Politics. The announcement that President-elect Donald Trump plans to impose devastating sanctions on ICC has sent shockwaves around the globe. For Filipinos, the move resonates on a deeply personal level, as the ICC's actions have often been perceived as politically motivated, particularly on its investigations into former President Duterte's controversial war on drugs. Trump's bold stance against the ICC could fundamentally alter the international dynamic surrounding the Philippines and vindicate Duterte's supporters who see the court as biased institution. For years, many Filipinos have viewed the ICC not as an impartial judicial body, but as a tool wielded by powerful Western nations to undermine leaders who challenge the global status quo. The ICC's investigation into Duterte's anti-drug campaign, while lauded by some human rights groups, have been criticized domestically as an insult to Philippine sovereignty. Duterte himself famously withdrew the Philippines from the ICC in 2019, labeling it as a colonial relic. Yet, despite the withdrawal, the court has continued its inquiries, much to the ire of many Filipinos who see this as overreach and an attack on their country's independence. Okay, so, ito na ngayon. Pag-upo ni Trump, talagang ma-issue itong executive order na ito, hindi na makakagalaw ng normal ang ICC. Kasi, i-declare siya na kalaban ng US. So, ang mga bangko, mapipilitan i-cut off ang relationship or transaction with ICC. So, yung mga judges, prosecutors, mga staff, magbiyahe, gagastos, hindi na sila maka-withdraw ng pondo nila sa bangko. So, anong mangyari? Mahirapan talaga sila. So, itong aksyon ni President Trump na ito is para proteksyonan ang US and of course, yung mga kaibigan nilang bansa, specifically Israel. Kasi nga, may warrant of arrest ang Prime Minister. And siguro na rin yung Russia kasi tinuturing na magkaibigan si President Trump at President Putin. Oh, mapapaliwala yung mga warrant of arrest ng mayon. So, si PRRD, kung incoming pa ang kanyang warrant of arrest,
Kasi hinihintay, yun ang pinagmamalaki ni ex-Senator Trillanes. In case nalalabas ang warrant of arrest, wala na rin. Hindi na makagalaw ang ICC with this US sanction. Kaya, pasalamat ang maraming Pilipino sa aksyon na ito ni Trump. Indirectly or directly, baka sinadya, ginawa ito ni Trump para tulungan ang kanyang mga kaibigan. PRRD, Netanyahu, Putin, and of course, yung American interest as a whole, para walang makialam na mga ICC sa kasi nga kung minsan bias din ang ICC, kaya tama yung ginawa ni PRRD na mag-withdraw sa ICC noong 2019. Salamat po, incoming President US President Donald Trump. Gusto kong i-share sa inyo ang resulta ng isang online survey, presidential survey to. 66,000 respondents ang bumoto sa survey nito. Ginawa ni Kainaman EH Channel 21 hours ago. So wala pang isang oras, wala pang isang araw, ang dami nang bumoto. 66,000 votes. Okay, ito ang tanong. Kung sakaling kumandidato sila sa pagkapangulo sa 2028 presidential election, sino ang iboboto mo? So, BP Sara, Martin Romualdez, Amy Marcos, Raffy Tulfo. So, ito po ang resulta. Unahin natin. Raffy Tulfo, 5%. Amy Marcos, 2%. Martin Romualdez, 2%. BP Inday Sara Duterte, 91%. Grabe. Halos 9 out of 10 respondents o voters pumili kay BP Sara. Magbasa tayo sa mga comments. Dominic Tulipas: kung ako lang po masunod, ang gusto ko ngayon na maging Pangulo si BP Sara Duterte kasi po matagal pa ang 2028. Marami na mga nangyayari. Si Lorna Ferguson: BP Sara is the best president ever. Si Cambalso Brimonte: noon gusto ko maging Pangulo kahit sino man sa mga Tulfo, dahil tumutulong naman talaga sila sa mga inapi at nangangailangan. Pero mula nung kinain nila yung sarili nilang mga salita, nang dahil sa politika, nawala na ang bilib ko sa kanila. Una, nung sinabi nila na hindi sila tatakbo sa kahit anong posisyon, dahil sabi nga nila pwede naman daw tumulong kahit hindi publiko. Pangalawa, sabi nila ayaw nila sa political dynasty, dahil kapag daw pamilya ang nasa posisyon, sigurado daw wala gagawin yan kundi mangurakot. Pero ano nangyari? Si Raffy Tulfo, senador, anak niya congressman ng Quezon City, asawa niya party list congresswoman, at ngayon pati mga kapatid niya na sina Ben Erwin tatakbo senador, ate nila na si Wanda tatakbo party list congresswomen. Pati mga pamangkin niya at staff sa programa ni Raffy Tulfo tatakbo din under party list. Kaya kahit kailan, di ko iboboto ang mga yan. Isa lang dahilan, wala silang isang salita. Okay. Ang pinakamalakas na kalaban talaga ni BP Sara is ito, si Senator Raffy Tulfo. Kaming mag-asawa, noong una, nanonood kami sa Raffy Tulfo in action. Lalo na ang aking misis, talagang nag-o-overtime siya. Kahit this oras na ng gabi, nanonood pa rin sa Raffy Tulfo in action. Kaya lang, nung nagsimula nung yung sa airport, yung nawawala daw na luggage, tapos binuking ni Maharlika, na parang drama lang pala. Nako, doon ako nagsimula na magduda kay Senator Raffy Tulfo. Anyway, basta, ang maglalaban sa 2028, Tulfo versus BP Sara. Jonathan Torda, sabi niya, I voted for BP Sara
Duterte for president. Auring, we love and always support VP Sara Duterte. Siciliano Provido, wala nang iba, VP Sara ang iboboto ko. So, ang mga nag-comments dito, poros mga supporters ni VP Sara, pero mo, 66,000 votes, wala pang isang araw. 91% kay VP Sara, 5% lang kay Rapi Tulfo, 2% lang kay Speaker Romualdez, and Amy Marcos 2%. Malala ko yung pinaka-latest na survey, I think November ata lumabas yun, or October last year. WR numero. Tay, sina VP Sara at Senator Rapi Tulfo at 24% each. Ang pinakakulelat si Speaker Martin Romualdez at 1%. So, sa isang patas na eleksyon, hindi talaga magpre-presidente si Speaker Martin Romualdez kahit anong gawin pa niya. Okay? Uubusin man niya pondo, akap, ayuda. Wala, hindi umi-epekto yung kanyang ayuda eh. Wais na ang mga Pilipino ngayon, tatanggapin yung ayuda, tapos iboboto ang gusto nila. Kasi ang tao, pera namin yan. Bakit hindi namin tanggapin? Kaya lang kung tingin nila mabibili ang boto, palagay ko hindi na. Nag-iisip na ang Pilipino ngayon. Okay? So, wa-effect ang mga ayuda. Ang mga tuwan-tuwa po dito po sa pambansang... Puputulin na naman ito. Ibablog na naman ito. Ang mga tuwan-tuwa po dito sa pambansang budget na ito, malamang tulog pa po sila. Ang karamihan siguro sa kanila ngayon ay, mahimbing ang tulog, humihiling pa ang iba. Alright? At ang iba ho, mga kapatid, ay alam na. Ayos na ang buto-buto. Ayun. Baka kaya mahimbing ang tulog. Happy sila dun sa result. Okay. Happy sila sa result nung GAA. Okay, sige. So, ito ho muna, mga kapatid. Kahapon ho kasi, unahin na po natin to. Bagamat mamaya po meron tayong mga pag-uusapang question na posibleng harapin. Nito pong sinasabi po ni Secretary Lucas Bersamin na, masyado kayo seryoso, hindi naman kayo. Seryoso naman kasi, ano ba yan? Happy New Year, guys! Happy We should New be Year na happy kasi. with the budget. Mga kapatid, ito na po. Guys! Guys! Opo. Guys! Pinirmahan na budget ng bansa. Ang implikasyon nito, kasi ikaw at ako, tayong lahat mag-aambag dito. Yeah. Lalo na ikaw, ang sipag mo. Kailangan kumayod. Oo. Kabilang sa uring manggagawa. Kung nakakasiguro ho sila, although conditional daw na 26 billion yung akap, pero yung 4-piece, 50 billion Unprogrammed Oh. appropriations. Okay. So, ano ho ba ang implikasyon nun? Sa halip na pondohan mo yung mga akap na iyan, pondohan mo sigurado 4-piece kasi conditional cash transfer. Yes. May kondisyon bago mo bibigyan ng sustento yung pamilyang Pilipino. Pagamot kayo sa barangay, ha? Alagaan mo kalusugan ng mga anak mo, ha? Unahin nyo ang pagkain, ha? Kinakailangan nag-aaral, ha? May kondisyon. Opo, hindi yung pila ka dito, 5,000 boto mo ko. Yeah. Pila ka dito, 10,000 boto mo kami, ha? Di ba? Yun ang kondisyon. Basta boto nyo kami. Oo. Dito ho kasi 4-piece. So sa dinami-dami sa hinabahaba ng listahan ng mga naghihintay na mapasama sa 4-piece, ngayon napunta sa unprogram yung 50 billion. Naku naman. Ang waitlisted po, hango mismo sa aming research sa DSWD, 427,995 Filipino families. Ang dami. Okay? At yan po ang budget na pinirmahan ng ating presidente. Nako. At yan ang budget, na nung una po ay pinaghirapan natin. Bakit? Tayo gumasta dyan sa budget hearing na yan Tagal-tagal, haba-haba ng diskusyon dyan Kinakain ng oras po ng napakaraming taong gobyerno dyan Sa bandang dulo, small committee lang po magdedesisyon, wala pa record. Ngayon, ginulo-gulo nila. Di ba, nagkagulo-gulo, mabuti po't mayroong mga Shelo Magno nag-iingay dito. Yeah. May lang pong mga concerned citizens, sila JC Punong Bayan, marami nag-iingay dito, so nagulo sila, nabulabog sila, inayos daw in how many days, yun lang pala, dalawa lang pong aayusin. But basically po, hindi talaga binura yung mga hindi dapat ponduhan.
Nako. Oo. Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? Asa pa. Oh. Pero sabi nga, masyado kayo seryoso, hindi naman kayo. Seryoso naman kasi. Ano ba yan? Happy New Year, guys! Happy We should New be Year na happy kasi. with the budget. Hindi maitatanggi, talaga namang masakit sa kanila yung nangyari during the EDSA People Power 1. As in, siguro para masabi na hindi sila specific lamang laban sa mga Aquino, isama na natin lahat nang wala silang masabi. Hindi pagpapalain kailanman ang bayan kung ang dinidiyos ay ang salapi. Lalo ba sa mga namasko? Hindi, doon sa bagong pera nga kasi. Yung meron ako dito. Gusto mo mga mukha ng bayani? Luma na iyan. Ito ho, gaano ba ka-importante itong isyong ito? Total ho naman pinag-uusapan natin mga namamasko, di ba? Tanda-tanda ko pa yan eh. Nung meron pang 5 piso, di ba direct? Yung kulay green na 5 piso. Oo, si Emilio Aguinaldo. Para yung mga pamangkin mo, yes. pipila sila, tigli 5 piso, kulay berde. Dati nga, nung ako'y nasa Tacloban Pat, bago pa lamang na announcer kala ko yung isang pamilya ro may imprintahan ng pera Bakit? Panahon ng martial law. Driver kasi ako sa kanila nung isang madaling araw pag nagmamaneho ako, Naka-duffel bag. parang may hinahakot kami mga paper bag puro kulay berding. Sabi ko, may imprintahan kayo ng pera dito. Anyway, so di ba yung napakasaya nung mga bata binibigyan mo ng malulutong na pera. Ngayon dito ngayon sa mga bagong perang ito. Yung disenyo nito tsaka yung uri. Bas sinasabi nila, mas tumatagal. Yung dati po kasi natin pera, 1.5 years lang tumatagal. Ngayon, tatagal hanggang 7 taon. Yan ang pinagmamalaki nila. Kaya less gastos tayo. Environment friendly din. Oo. Sino may sabi? Sila. Hindi maitatanggi na may mga tao talaga siguro na ayaw nang balikan o ayaw gunitain o siguro talaga namang masakit sa kanila yung nangyari during the EDSA People Power 1. Bakit? Lalo na ho ngayon na naglipa na itong kung sino-sino po na kung ano-anong mga disinformation, pagbabago po sa mga sa kasaysayan. Bakit? Magkano ba ginasta dito ng Bangko Sentral at magkano pa ang gagastahin natin? Sa pinakahuling report, higit po 5 bilyon piso ang gastos dito kasi po imported ito. On the practical side of this, ang tanong namin, kailan ba lang ho kayo sa Bangko Sentral bumili ng bagong printing machine? So, ito ho ay isa lamang doon sa kanila pong gusto ngang palitan. At ngayon nga po, meron na silang bagong series. Pero, as in, siguro para ho masabi na hindi po specific lamang laban sa mga Aquino, isama na natin lahat nang wala silang masabi. Tignan natin, sa likod nitong 500 piso ngayon, nandito ho naman yung Puerto Princesa Subterranean River National Park. Correct. So dito rin po, meron din po ditong ibon. So pwede naman pagsamahin to Hindi maitatanggi na ito ho nakukulayang politikal kasi nga dito ho sa image ni Cory Aquino at ni Ninoy Aquino. Yan po ang hindi natin maihihiwalay sa isyong ito. So damay-damay na lahat. Iba pong usapin yung political, pero dapat ho kasi hindi ho nilalagyan ng politika yung pong pagbibigay kahalagahan sa kasaysayan talaga ng Pilipinas. Kahit na po sa ibang mga bansa, ganun din po naman po ang kanila pong ginagawa. Oo. At saka sa ibang mga bansa, hindi sila palit ng uri po ng kanila pong pera. Kahit na yung euro sa mga mahilig ikumpara ang Amerika sa Pilipinas. Yung disenyo ng pera ng mga Amerikano, suriin po ninyo kung nagbago na ho ba sila. Pati yung size. Nagbago na po ngayon ng uri ng quality ng printing. Yung papel. May new version. Oo. Diba? Ina-upgrade lang nila yung features, security features. Opo. Pero yung size, but the design, yung mga tao sa pera, yung pa rin. diba? Oo. Yun at yun pa rin.
pumunta ka na sa Europa, naandun at naandun lagi po ang kanila pong mga bayani. Opo. Sa atin po dito, yung nga hindi natin maarok yung lalim ng kanila pong kaisipan dito kung bakit daw po ito ang kanila pong gustong gawin sa ating pong pera. Para bagang ang dami-dami ho natin pera. Ano ang nangyari sa ating mga bagong printing machine sa Bangko Sentral na ngayon kinakailangan mo pa mag-print ng pera sa labas ng bansa, imported pa ito, kinakailangan mong gumasta ng pagkarami-raming salapi ng bayan? Sagot ng Bangko Sentral, hindi naman aalisin. Nandyan pa rin naman dun sa old banknote natin. Sabi lang yung nila imahe. Pero ang sabi ni Professor Xiao Chua, kahit pa nandoon na, ang tanong, dadagdagan pa ba nila yung printing nung dating disenyo ng pera? At ngayon po'y binubusising maigi ng aking partner dito, yung hawak niyang 50 at 100 piso na ang nakaprint pa ay ang imahe ng mga bayani natin. Eh baka ang gusto nyo rito, ilagay natin mga mukha nasa billboard ngayon. Baka nga Talagang alam mo nang gagawa ng pera kapag naluklok. Oo. Okay, sige. Binubusisi mo talaga maigi, ano, partner? Ayan po, talagang tinitignan niya, pinagkakatitigan niya para hindi niya makalimutan kung sino ang nakaprint. Hindi lang yun. Lalabas at lalabas talaga dito ang totoong motibo eh. Republika ng Pilipinas. Pinagpala ang bayan, ang Diyos ay ang Panginoon. Yan po ang mga salita na makabuluhan sa ating salapi. Pero kung sakasakali po na magiging iba na ang prinsipyong ito, eh baka po maging kabalintunaan ire. Opo, hindi pagpapala